Hello, 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 what's up? Good morning, another day, another vlog here at Dumaguete. Yes, sir. So, may chinek lang sa ilalim. So, we are going now at pier or support para mag-inquire regarding sa pauwi namin mamaya. Siguro it's either 8 p.m. or 1 a.m. So at this vlog also I will put here and ibigay ko sa inyo kung magkano po lahat yung magkano yung fare cost and everything papuntang Dapitan. Yes, sir. Diretso lang tayo. Yours, kayo bahala di yours. Mabusing. Yes. Oh. Puno kayo. Puno kayo. Grabe sa ganag tao, tino mo. Ano sa oras? Alas 7. Mag around 8 pa man. Kalingkawas gamay, pero dito grabe ang punuan ang Montenegro. Sir. Alright, alright. Grabe yung pila mga kapali. Majority sa mga nagpila doon is papuntang Sikihor. Apparently, maraming nagpila ngayon simply because it's weekend and today is Saturday. So expected na may uuwi ng Dapitan and may papuntang Sikihor. So yun. So target namin makapag-book today sa Montenegro shipping. And hoping na hindi kami magka-problema kasi yung target talaga namin makauwi from Dumaguete to Dapitan is around 10 p.m. So yun, marami yung tao men, o mga turista din yun, hindi yung taga dito, same sa amin. May tinatawagan kami na isang tao na in-endorse sa amin galing from Dapitan para mag-asikaso sa ticket namin, sa mga IDs and everything, para wala na kaming problema. So today we are calling someone para maka-assist sa amin. Sir, gano'n na lang. Dali ang photo ha. Saan ay dirite? Sa sulod, ano ka din kape, photo, tumaya. Mura ni siya during night market. Hindi kagabi. Oh. Okay, naay mga lights on. So we're here at public market. So bili lang kami ng mga lamas para sa lechon paksiw later. Alright, see. Siyempre kasama natin si Biayan. Time check, it's already 9 a.m. I think.
budbud oh. Ah, budbud. Mga budbud. Budbud. Chocolate budbud. Special budbud. Budbud plain. Ah, sa Digo suman pero actually budbud yun ang term ana nila. Alright, see. So diri ang karnihan. Kita na mo ang lamasan. Thank you. Chocolate. Ha? Ano lang? Oh, ilan mo? Sí. Okay, try na silang budbud. Okay, okay ang lasa. Isa ni sa mga ginatuan ko daw doon. Kailang budbud. Alright, so balik na sa quarters, yes sir. Okay, provincial capital, Negros Oriental. Ganda ng kahoy, man. Alright, what's up mga ka-GRMX TV? And a short trivia for today's episode natin about our journey here in Dumaguete. Singit ko lang po itong isa sa mga well-known din na house na tinatawag nila nga Christmas house. Dumaguete's Christmas house. You notice mga kapatid, mga kapadi, as what the story goes, sa kabilang bahay, medyo wala na daw. Wala na yung nagmamayari na ditong bahay na ito, kaya hindi na napailaw yung mga Christmas decors and Christmas lights. So apparently medyo naiwan na siya na something
like dati na medyo madaming lights, Christmas lights and everything. And ewan ko lang, baka December ano nila, pa-light na again nila yung mga Christmas lights. Pero for now, as what the neighbors notice talaga, hindi na pinapailaw yung mga Christmas lights. Pero as you can see sa video, napakaganda pala talaga nitong bahay na to, especially sa loob. If ever makapunta kayo sana dito, one thing for sure, na-experience niyo kung gaano kaganda yung house na ito. So yun lang naman, siguro help me find the original or the owner's name sa house na ito. Dito sa Dumaguete. Sir. Yurt. Yeah. Okay. Quick tour lang po dito mismo sa Silliman University, Dumaguete. Kuapo kayo lang mga kahoy dito, mga kapati ko. Preserve good. Ngayon sila, ka ng mga kahoy daw, panahon pa na siya sa Espanyol o sa Hapon. Pati kining mga old building nila. Dili ka na pero katunaya at sa likod. Yun. So, include nato ni sa to ang last day here at Dumaguete City. No? Alright. Dali, picture ka dali. Alisa, dali ka mo. Iram, dali. Dito yan. Online. Sauna. Right see, ang kahoy na nakikita nyo ngayon is ang kahoy na kung saan pinaghang daw yung mga Hapon dati panahon ng World War II. Siguro. So yun no? A great opportunity and privilege again na nakapunta mismo dito sa Dumaguete, especially here at Silliman University. And yung kahoy na nakikita nyo dyan sa likod is yan yung kahoy daw na panahon pa ng Hapon, pinaghang daw yung mga Hapon dati, yung natalo na sila sa World War II. Yan, yung kahoy na yan, yung mga may pinagkordon dyan. Kita nyo dyan, there you are. Tapos may isang dorm din dyan na doon din nag-dorm yung pamangkin ko si Sean na ikinasal kahapon. At the same time, yung dorm na yun mga kapali is yan yung dorm na tinatawag nila nga torture area panahon ng mga Hapon. Yun, torture room daw yun. Alright, so at least meron tayong natutunan today, and base yan sa mga sinasabi ng mga pamangkin ko na mismo dito nag-aral sa Dumaguete. Yes sir. Friend ni ano? Welcome to Hibbard Hall. Imagine 1932 pa yan. Almost 103 years na building. Right see. I am very thankful and grateful that punta ulit dito sa Dumaguete together with my family. Sad to say kasi wala si mama. Pero okay lang. Mama is in our hearts. She is in our creator na. Alright, so yan. So this will be the last part of the Dumaguete part. And insert na lang natin yung pag-uwi natin mamaya sa barge. Okay, sa ship. Let's go. God bless po.